Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga minamahal kong grade 10 students. Sa video na ito ay itutuloy natin ang discussion about sa learning task number 2, letter B. Kung hindi nyo pa napanood yung letter A, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright? So meron tayong mga problems dito using factoring polynomials. So, dito sa number 1, a rectangular garden in a backyard has an area of 3x squared plus 5x minus 2 square meters. Its width is x plus 2 meters. Letter A, find the length of the garden. So, dito muna tayo sa letter A. Mag-focus muna tayo dito. So, meron daw garden. Ang area niya is 3x squared plus 5x minus 2. Diba, ang area ng rectangle is equal to length times width. Then, by substitution, ang area is 3x squared plus 5x minus 2 is equal to, hanapin yung length, so wala muna yan, length muna, times, ang width natin is x plus 2. Okay? Ngayon, para makuha natin si length, anong gagawin natin para length lang ang matira dito? So, i-divide natin yan ng x plus 2. So, i-divide to ng x plus 2. Para makancel yan, so makakancel na ito, diba? So, ang matitira na lang is length is equal to 3x squared plus 5x minus 2 all over x plus 2. Ngayon, pwede nyo naman siyang i-divide by synthetic or long division method. Pero dito sa learning task na to, using factoring polynomials. Okay? Para lang siyang rationalizing algebraic expression. Kaya ang isosolve natin is kung ano yung factors nitong nasa taas. So, ano nga ba yung mga factors nito? Meron tayong 3x squared plus 5x minus 2. Ngayon, ang ituturo kong method ay yung factoring techniques na itinuro ko sa mga grade 8. Kung familiar na kayo dito, that's good. Pero kung hindi pa, ganito yon. So, ito yung tinatawag na AC method. Diba ang value ng A dito is 3? Tapos ang value ng C is negative 2. Imo-multiply natin si 3 at saka negative 2 and that is negative 6. Tapos maglagay tayo yung value ng B, ilalagay natin dito sa ilalim. Ito yung tinatawag na AC method or X method. Madalas itong ginagamit kapag yung value ng A ay greater than 1. Kasi kapag 1 lang yung nandito, madali lang i-factor. Pero ito kasi is 3. Okay? Ang gagawin natin dito sa negative 6, maghanap tayo ng factor niya na kapag in-add natin, magiging positive 5. Since negative ito at positive ito, ibig sabihin positive at negative. Positive itong nandito sa baba, ibig sabihin, mas malaki dapat yung positive number. So, anong factors niya na kapag in-add natin, magiging 5? Tama, that is positive 5 and negative 1. Okay? Ngayon, si positive 5 at negative 1, isisingit natin yan dito sa gitna. So, magiging 3x squared. Then, isingit natin si positive 5x. And then, negative 1x. Maglagay ng x. Then, kopyahin yung negative 2. Sorry, dapat 6 pala dapat to. Kasi 6 times negative 1 equals negative 6. And 6 plus negative 1 equals positive 5. So, dapat 6 ito. Ang katumbas na nito, 6 minus 1, 5. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dyan is, ifa-factor natin siya by grouping. Kapag factoring by grouping, pagsamahin natin ito, tsaka ito. Pwede nyo rin namang gamitin yung trial and error method, pero para na rin malaman ninyo kung ano nga ba yung AC method. Kaya itinuturo ko to. Okay? Ngayon, pwede na natin tong i-factor by GCF. Ano ang GCF ng 3x squared at 6x? Ano yung pwede nating i-divide sa kanilang dalawa? That is 3x. So, ilalabas natin si 3x
And then, ang matitira sa loob is 3x squared divided by 3x, that is x na lang. And then, 6x divided by 3x equals positive 2. Okay? So, yan yung factor niya. Dito naman sa second na group, ano ang factors ni negative 1 at negative 2? That is negative 1. So, kapag ilalabas natin si negative 1, ang matitira dito, negative 1x divided by negative 1 equals positive x, and negative 2 divided by negative 1 equals positive 2. Kung mapapansin ninyo, pareho na yung x plus 2. Okay? So, pagsasamahin natin yan sa iisa lang, x plus 2. And then, yung remaining na 3x minus 1, pagsamahin natin. O, yan. So, ito na yung factor ng 3x squared plus 5x minus 2. Ngayon, i-express na natin ito sa kanyang factor. So, di ba magiging x plus 2 times 3x minus 1 over x plus 2 is equal to length. Okay. So, meron bang pwedeng makancel dyan? Yung x plus 2. So, makakancel yan, makakancel. Ang matitira na lang is 3x minus 1 is equal to length. Meaning, ang length natin is 3x minus 1. Dito sa letter B, ang tinatanong dito, you decided to partition the garden into 2 or more smaller congruent gardens. Design a possible model and include mathematical concepts in your design. Pwede kayong mag-decide kung anong pwede ninyong ilagay. Pwede kayong mag-drawing. So, be creative na lang kayo kung paano nyo siya imo-model. Pero bibigyan ko na lang kayo ng idea para ma-solve ninyo. Ang gagawin nyo daw dyan ay hatiin nyo siya sa 2 or more. 2 or more smaller congruent gardens. So, meron tayong, for example, meron tayong rectangle na garden. Diba ang area niya is 3x squared plus 5x minus 2. Yung mas mahaba, yun yung length, diba? And then, yung mas maikse, yun yung width. Ngayon, kung gusto ninyong hatiin yung width sa 2 congruent parts, kunwari, dito nyo hatiin, diba, congruent na silang dalawa. Ibig sabihin, yung width nyo na ngayon magiging x plus 2 divided by 2. Ayan. Since hindi na natin yan pwedeng ma-simplify, yan na yung bagong width natin. Ngayon, kung gusto nyo namang hatiin sa 4 yung rectangular garden, hatiin natin yung length. At kapag hinatin natin yung length, syempre, magiging 3x minus 1 over 2 na siya. Diba? So, meron na tayong 4 congruent na parts. So, ganun lang siya, mga anak. Okay? Next, dito na tayo sa number 2. If 1 ream of bond paper cost x minus 4 pesos, how many reams can you buy for 6x raised to 4 minus 17x cubed plus 24x squared minus 34x plus 24 pesos. Okay. So, medyo mahaba itong solution niya. Kapag yung 1 ream of bond paper daw ay x minus 4, ilan daw yung mabibili mong bond paper? Ilang ream? Ilang reams mabibili mo kapag meron kang itong pesos na to? So, para ma-solve natin yan, i-divide lang natin itong polynomial na to dito sa x minus 4. Again, factoring ang gagamitin nating concept. So, ang haba-haba ng ating ifa-factor ngayon. Pero, papadaliin natin para sa ganun na hindi na kayo mahirapan. Meron palang correction dito. Tanungin nyo na lang sa teacher ninyo kung 3x minus 4 yung divisor. So, dapat 3x minus 4 ito. Kasi kapag x minus 4 lang, meron siyang remainder. So, di ba sa nakaraang video na ituro ko na sa inyo yung remainder theorem, yung factor theorem, at yung synthetic division at long division. Dito, pwede nyo namang gamitin yung long division. Pwede nyo gamitin, mga anak. Kung ano yung makukuha nyo doon, yun yung magiging answer niya. Pero ang gagamitin kasi natin dito is factoring polynomials. Since mas mabilis para sa akin ang synthetic division ang gagamitin kong method. Paano ba gagamitin ang synthetic division kapag yung x dito ay may katabing 3? Kasi 'di ba pag nagdi-divide tayo, walang katabi usually yung x dito.
Ang gagawin lang naman natin, gagawin nating positive 1 yung katabi ni x. So, i-divide natin siya sa 3 para maging x lang siya. At dapat kapag nag-divide tayo dito ng 3, magdi-divide din tayo dito ng 3. So, mag-divide ng 3 dito, mag-divide ng 3. By division property of equality. Kasi hindi naman pwedeng mag-divide ka dito ng 3, dito sa taas hindi. Okay? So, pag dinivide natin to ng 3, 6x raised to 4, magiging 2x raised to 4 na siya. Then, negative 17x cubed divided by 3 is equal to negative 17x raised to 3 all over 3. Kasi hindi siya divisible. Then, 24x squared divided by 3 is equal to positive 8x squared. Nasusundan ninyo? Then, negative 34x divided by 3 is equal to negative 34x over 3. Kasi hindi siya divisible. Then, 24 divided by 3 is equal to positive 8. Over, so 3x divided by 3 is equal to x na lang. Then, negative 4 divided by 3 equals negative 4 over 3. Alright. So, ngayon, meron na tayong x minus 4 over 3, diba? Pwede na natin siyang i-equate to 0. Pag in-equate natin to sa 0, that is x minus 4 over 3 is equal to 0. Transpose natin magiging 4 over 3. So, meron na tayong test 0. Si test 0, yun yung ilalagay natin dito sa synthetic division na method. Ngayon, ang ilalagay natin na coefficients ay itong bago. So, that is 2. Next is negative 17 over 3. Next is positive 8. Next is negative 34 over 3. Then, positive 8. Okay, para hindi na tayo mahirapan, gumamit na tayo ng calculator. Bring down natin si positive 2, diba? So, 2. Then, multiply natin si 2 sa 4 over 3. So, 2 times 4 over 3 equals 8 over 3. Then, i-add natin sa negative plus negative 17 over 3. That is equal to negative 3. Then, negative 3 times 4 over 3 times 4 over 3 equals negative 4. Then, 8 plus negative 4 equals positive 4. Then, 4 times 4 over 3 is equal to 16 over 3. Lalagay natin dito. Then, 16 over 3 plus negative 34 over 3. So, that is equal to negative 6. And negative 6 times 4 over 3 is equal to negative 8. So, 8 minus 8 is equal to 0. O, diba, kapag 0 yung remainder natin, by remainder theorem, kapag 0 yung remainder, ibig sabihin, yung 3x minus 4 is a factor of this one. Okay. So, anong final answer nito? Bawasan lang natin ng 1 yung 4. So, magiging 2x raised to 3 minus 3x squared plus 4x minus 6. So, ito na yung final answer. Ang mabibili niya sa kanyang pera is ito, rims. Kung factoring polynomials yung gagamitin natin, ang factor nito ay 3x minus 4 times yung nakuha nating quotient na 2x raised to 3 minus 3x squared plus 4x minus 6. Yan yung factor nito, di ba? Over 3x minus 4. Meron ba kayong pwedeng i-cancel? Yung 3x minus 4. So, ang matitira is ito na lang. So, that would be equal to 2x raised to 3 minus 3x raised to 2 plus 4x minus 6. Okay? So, the same lang din sila dito sa ginawa natin sa synthetic division. Nakuha ninyo? Kung nakatulong ito sa inyong mga anak, please like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!